Hello, good afternoon po sa lahat ng mga kaamigo ko, kaamiga po sa lahat na lalong sa mga sumusuport o sumusunod sa aking gawang balita po, sa breaking balita po kay Kuya Jim po. So sa ngayon po, mayroon tayong latest na hot na balita regarding po sa balita ng bayan ng Pilipinas na sobrang controversial po ito dahil daming pera po, billion pong usapan ito po. Sa dahil nito, pakinggan natin ang balita ng bagong balita na what they call new inspection ni Junior Marcos Jr. nga sa Project Flood Control po. So pakinggan po natin ito. Ito na po. Completed ang record. Isang araw, hindi nagtrabaho. Wala pang makita. Puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagmahal. Ang tanong, Brad, bakit kaya nangyayari yan? Baka dahil nangyayari yan, baka dahil totoo yung sinasabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ha? Weak leader ka nga ba? Ang dahilan ba kung bakit talagang tuloy-tuloy lang sa pagnanakaw yung mga congressman at mga kontraktor na yan dahil alam nila napakabait nyo daw. Kung di ka ba naman mabait, nanatawa ka. Sa bagay, hindi mo naman kasi pera, kaya kahit nakawin nila, nakita mo na, tatawa-tawa ka lang. Ano, walang makukulong dyan? Galit pero walang makukulong, gano'n? Kung si Tatay Digong ng presidente, sa tingin mo natin, baka hindi lang kulong ang abutin ng mga yan, yung mga kontraktor na yan. Yari yung Tatay Digong yan. Yung mga politiko na yan, ako may kaalanan yung Tatay Digong yan. Tingnan nyo, nung panahon niya, walang ganyan. Alam nila, meron silang mayayari sila sigurado kung si Tatay Digong presidente ngayong mga panahon na to. Mag-aalangan mo silang magnakaw ng ganyan ka-bulgar, masyadong lantay yung pagnanakaw ng mga kontraktor ng mga congressman na yun. 200 million, walang project. Wala kahit sa araw nagtrabaho. So, yes. Ano kaya ba? Nandiyan si Bibi Sara, Brad. Nandiyan lang si Bibi Sara. Mag-top up ka lang. Ganyanin mo lang si Bibi Sara, alam na niya. Ano kaya pa? Kung hindi na kaya, ibigay na kay Bibi Sara. Kasi hindi mo talaga kaya maging presidente, hindi kayo marunong mag-presidente. Sabi yan ni Vice President Sara Duterte. At ngayon nakikita namin yung pagiging incompetent nyo. Magagaling mo kasi sa taas yan kayo mo ang pinuno ng pamahalaan. Hindi mo mangyayari lahat ng kabalintunaan na yan kung pinahintulutan nyo ba ko? O hindi sila natatakot sa inyo dahil nga naman mabait kayo All of this. Ngayon, mga kababayan, pagka sinabi nilang mabait ang tumatakbong presidente, nung panahon ni Tatay Digong, noong DPWH Secretary, ang sinangkilyan. Natawa, hindi pwede yan. Noong mga panahon na yun, ang site inspection, kumbaga, ang tawag dito, meron silang satellite device na ginagamit para ma-check yung progress ng mga tawag dito, mga project ng pamahalaan. Wala tayong nakikita gano'n. Merong drone shot, yung drone shot na pagka once in a while, nakikita natin pagka merong reporting yung DPWH, yung mga posting nila, meron gano'n. Kung yung progress report pa sa mga project, parang natin kung meron gano'n, ngayon wala nang gano'n. Meron sila, yung DPWH, meron gustong implement na proyekto na kung saan ma-check nilang on time yung mga
Yan po ang ating bagong balita po regarding po sa what we called super controversial na balita sa ating sa Pilipinas po. Ganyan po sa daming mga what we call project na ginagawa sa mga ginagawang mga project sa mga project na flood control po dahil baka niya alam magkano ang budget sa per day po sa flood control po ay budget yan ay isang araw more or less 1 billion po ang per day po, more or less dyan po ang budget sa per day, kaya napakaraming pira po, pwede na ikalat request po sa ang gusto nilagay, ganyan po ang pira ng atin. So again, thank you po sa lahat, sana po ay mayroon kayong nakuha sa aking balita kunti, papaano, at siyempre don't forget to like naman, mag-like kayo, at siyempre if you really like this one, you can share it sa mga iba para at least yung iba naman nakapanood sa mga balita ng katulad ganito. Thank you po sa lahat, mag-ingat po, bye bye, God bless everyone.